You are watching MDN Teleradio. The views and opinions in this video are those of the anchor, the program host, and its guests do not necessarily reflect the views of MDN Teleradio. Furthermore, the assumptions, views, opinions, and insinuations made by the administrators through the programs and the comments do not reflect of the management of MDN Teleradio, Mindanao Daily News, and the page itself. Back sa aksyon ni Kay, aksyon ni Kagawad, aksyon ni Kapitan, aksyon ni Kongresista, og tanan nga aksyon ni Kay. Ako ba ninyong higalas kanginan? This is Kuya Ercel, of course with Kuya John D. Panaduna pa'y gilakaw garon si Kuya John D, no? Og nagigumanto nga mobalik at 3:30. But karong nga panahon na kay since ato man sa siyang program director dinhi sa Mindanao Daily News Teleradio. So nanganabuhi sa to, no, alang kayon usab sa atong tanang tulumanon dinhi sa MDN Teleradio or Mindanao Daily News that has almost 200,000 followers sa atong Facebook page. Ubay na kini mga kaisunan at ug atong pasalamatan kini atong mga followers. Thank you very much sa inyong tanan kay kung wala kamo now di gyud nato mahimo kini atong mga programa dinhi sa Mindanao Daily News Teleradio that you can watch us anytime, anywhere. Kay worldwide man kining Facebook mga kaigsunan, but ang Pilipinas di gid mabintaan to top all the world sa social media. Kung social media savvy Filipino gayod og malipayon kita nga nagamit nato kini nga medium paghatag usab og mga good and quality information dinhi sa tanan nato nga programa sa MDN Teleradio. Of course, atangi kanunay ang Rated E. Kini gyapon inyong anchorman Ercel Mandig every Tuesday 5 to 6 in the afternoon og Thursday usab 5 to 6 in the afternoon which tackles environment and health on Tuesday and agriculture and tourism on Thursday. So malipayon kita mga kaigsunan nga daghan natag na discuss no o na feature nga mga angayan nga mga butang nga atong i-feature ay labi na gyud sa atong advokasya sa environment agriculture dinhi sa atong tulumanon sa Rated E matag adlaw Martes og Huwebes. Ug usab dinhi sa aksyon ni Kay matag adlaw nga Sabado 2 to 4 p.m. right after Asenso Mindanao. Diin na tanan nga mga tulumanon nato sa MDN Teleradio is all are informative. So nasa dinino nga atong bitirana o banggiitan usab nga commentator and anchor sa nagkalain-lain nga mga radio stations dinis Cagayan de Oro nga atuan na sa United States of America karon si Susan Palmes Dennis. Kay Dennis na siya karon og aduna siya programa nga Susan Live dinhi sa MDN Teleradio. Of course, ang atong higala nga Dean sa FENMA Cagayan de Oro College, si Dean Jiri Canyo. Sa iyang tulumanon usab nga unsa ba ning tulumanon ni Dean Dangpanan sa katawhan dinhi sa ato tulumanon sa MDN Teleradio. Og right after my Rated E, ang programa usab ni Jules Barrel nga mga Travel Talk Plus din pagaisgutan all about travel and tourism. So susama kami kad bukasya ni every Thursday nga adunay pagtakol sa turismo. Now doon na tayo gipantawagan nga mga several board members, several city councilors dinis dakbayan sa Cagayan de Oro
But I don't know kung unsay reason nga wa man nato paliw ko no kog contact no sa atong technical kung kinsay makontak diya nga atong may nabi karong adlaw sa atong tulumanon sa aksyon ni Kay. Kay at least naidabi nato si Barangay Kapitan Pedro Baliti kaganiha og suwayan nato usab ang atong mga city councilors, atong mga board members dinis dakbayan sa Cagayan de Oro nga unsa atong mga mahagilap usab nga impormasyon ngadto kanila. Apan sa di pa nato makontak ang mao mga personahe mga kaigsunan, nalipay tagdako no nga ang Department of Tourism dinhi sa Rion Jess through Regional Director Maria May Salvania Onchoan ang nagpahigayon og 6 days nga dive exploration sa Misamis Oriental. Kay kining Misamis Oriental is very potential man sa dive tourism. Kay daghan tag mga dive spots nga naa na daan entak na sa Misamis Oriental, but kinahanglan pa yun nga aduna pa i-develop ang atong regional nga buhatan on dive tourism. So although ang atong tulumanon sa aksyon ni Kay is about action ni Kapitan, aksyon ni Kagawad, aksyon ni Kongresista, mo jive man kani, mo correlate kani no sa kalambuan usab sa mga regional nga mga development such as tourism. Kay importante sa kay turismo mga kaigsunan karon gani karong panahunas pandemic sa COVID-19 diin patay ang tourism industry, diin galisod og bakod ang atong ekonomiya tungod sa maong pag-stock up sa atong tourism industry karong panahuna. Mao nang ang atong national government karon nag-decide na lang gayud no nga to bring back to open up our economy, to open up our economy despite of the pandemic karon nga nasinati sa itong nasod. Now ato na lang yun hugkaan ang atong pagdili sa movement sa atong negosyo. Kay lisod sa kayo kung wala na yung movement sa atong business, kaya mag-suffer na sad niini ang ato intawong ekonomiya sa atong nasod nga resort into hunger. Resort into hunger mga kaigsunan. Kay kung magsigin lang tag lockdown, magsigit tag containment, now daghan magutom nga mga katawhan nato dinhi sa ato ga area. So nakapokus na ang mga aksyon karon sa ato mga barangay official, ato mga city official, mga town officials, provincial government units sa maong focus containment sa maong mga areas. But importante magyapon kana kay labi na gid karon nga nagdaghan gyapon, nagdugang gyapon ang atong mga focus containment area dinis Misamis Oriental. Naa na sad sa Claveria, aduna na sa Alai karon nga bag-o nga nagpositive mga kaigsunan o uban pa nga mga areas nato dinhi sa Region 10. Munang hisgot sa ta mga positibo nga butang karon nga panahuna, susama ni anang unom kaadlaw nga dive exploration nga gihimo sa Department of Tourism, diin mabulukon kay mga kaigsunan kay wala magdahom ang mga explorer, apil ang mga divers, mga dive photographer na to, dinis Misamis Oriental, sama nila ni Benz Aliera, nga aduna nila'y nakita nga additional potential in dive tourism dinis Misamis Oriental. I'm referring to Pantalan diya sa may Hingoog City. Kay kanang Pantalan sa Hingoog City, kinsay magdahom nga ang Pantalan mahimo ding usa ka gwapo nga dive spot, di na matod pa sa mga dive photographer, makonsider nila nga among the potential international dive destination on photography. Kay daghan kay ka gusto, daghan kay dito nga mga area nga nindot kaayo
shoota no sa photography on wide angle and macro lens mga kaigsunan. Kini bitong dulitan nimo sa ibong photography ang maong item or maong unsay tawag anang area diin na anas ilalom sa dagat underwater. So kinsay magdawom nga ang nahikatulog na sa dugay nga panahon nga pantalan nga karon gihimo nila nga boulevard, gihimo na nila nga tourist attraction o tourist destination o sa labi na gid sa domestic no diya Singog City through the effort of Mayor Eric Canyusa, ingon mo sab the Vice Mayor Peter Unabia nga gihimuan na nila diya og suruyanan ang pantalan, well lighted karon nga panahona. Og adunay pwede ka dito mukaon, pwede ka dito mag-date, adunay musical, kana speaking lugar sa wala pa ang COVID-19. But karon kay naman lagi pandemic, so stay put sa mga tao. So wala sana nga mga activities, but in the long run nga mawala na kining pandemic kay di magini temporary ra man ni kanunay no, di wa may virus, wa may pandemya nga mulungtad yun hangtod sangtod. Mawala ra bagid ni mga kaigsunan, and we are hoping nga mawala na kini gyud karong tuiga nga we can celebrate Christmas. A merrier Christmas nga wala tay huna-hunaon nga pandemic. We are daghan kay nagdahom ni ana mga kaigsunan. Now balik sa hinguog nga pantalan, kinsa bagoy gadahom nga adunay matawag nato nga gem nga anaa diya no sa ilalom sa dagat underwater nga daghan kayong imong matan-aw diya sa ilalom sa dagat nga guwapo picturean siya tano sa mga dive photographer gikan sa mga pusti sa maong pantalan og distance area gamay lang nga distance aduna na say mga corals and other marine species nga imong makita diha nga wala sa uban nga mga area. So matod pa kana ni Benjo Aliera kay siya may nag photograph dito sa maong area sa may Hinguog City sa maong pantalan mga kaigsunan. So dungog kayo na no sa Northern Mindanao og sa atong silingan nga syudad in which Hinguog City is a component city usab sa province of Misamis Oriental. Kay duha man kala sila ka component city, ang usa niya na ang El Salvador City, og maka-benefit usab ang dakbayan sa Cagayan de Oro being the center trade of economic activity dinhi sa Rionjes. So ang Hinguog City duol usab sa Camiguin, in which ang Camiguin usab usa sad ka dive area, dive spot mga kaigsunan. Og speaking of diving, gani ni atong February this year before COVID-19 strikes atong nasod, ang Camiguin nag-hold siya spearheaded by Department of Tourism National Office. And it was assisted by the Regional Office of the Department of Tourism sa usa ka international dive photography. Then very successful katong activity mga kaigsunan nga na-promote nato ang Camiguin. And this time hinguog na sad ang atong i-promote niya na I'm sure nga si Regional Director May Salvania Onchoan usab aduna nay plano na ana. Una na sad niya no nga target na sad siguro niya nga ang pantalan usa sad sa mga venue puhon sa international dive photography, considering very successful usab ang gipaygayon nga maong activity diya sa may Camiguin province. O speaking of Camiguin mga kaigsunan, supposedly kung wa pang COVID-19 jump off na unta ang Lanzones Festival karong panahona. Atong panimbaya diya sa mga kadagkuan sa mga probinsya sa Islas Camiguin. Ilabi na gyud no ni
Governor Jardine Jesus Romualdo, Governor JJ Romualdo, ug sa atong tourism officer diha nga atong higala nga si Candes Dael Borromeo. Hinaot po unta nga mabulukon gyapon, very successful gyapon ang launching sa Lanzones Festival on virtual presentation ugma pohon mga kaigsunan. So ugma pohon is the launch of Lanzones Festival 2020 on virtual presentation. So murag lisod palandungon no nga virtual lang gyapon ang Lanzones Festival, first ever kay pandemic man karon mga kaigsunan, naningkamot gyapon ang provincial government nga makahold og festival sa maong isla kay naanda na lagi matag tuig nga adunay Lanzones Festival pahalipay kana sa ilang abundance dia in not only in Lanzones but tanan nga mga resources nga naa sa maong isla, labi na gyud ang marine resources, fishing, agriculture, og ilabi na ang turismo mga kaigsunan nga one of the famous tourist destination sa tibok nasud karon is Camiguin. So di na malalis mga kaigsunan kung iyon kag Pilipinas, apil gyud ang Camiguin no nga mga tourism destination sa tibok nasud mga igala. So congratulations nato daan no kung I don't know kung matawag ba na nato nga job well done tomorrow, but tanaw nato unsay lintunganay sa maong launching on virtual presentation sa atong sa atong Lanzones Festival launching tomorrow dito sa may Islas Camiguin. Now atong tagna do na nakita 44 minutos sa 44 minutos milabay ang alas 3 sa kapunon o kini gapon Kuya Ercel ang inyong kauban mga kaigsunan din kapangindahay pagit kita karon nga atong makauban ang atong mga city councilors, board members, anybody from them nga atong pabuhagay usab ang ilang mga kalihukan karon sa ilang komitiba or ilang personal nga attachment with the people kay manay commitment sa ato mga public official to serve the people. Mo mana ang pag-serve sa ato katawhan. Namo break sa una kita kadiyot mga kaigsunan og suwaya nato og hinabi og uban pa nga mga konsihalis dinis Dakbayan, Cagayan de Oro sa atong pagbalik. You are watching MDN Teleradio. Like and share. Watch us anytime, anywhere.